Hi, hello. Ito po si Dr. Tony Liachon. Nandito po tayo uli ngayon para magkaroon tayo ng interaction naman regarding do sa ating mga post, no, mga relevant topics. So, may pasyente tinigil ang maintenance at alamin ang paggamit ng vitamin, paggamit ng supplement. Ask ko lang po, Doctor, kailan ba i-resume ang vaccine natin for COVID? At kailan po ba para sa mga estudyante, lalo na sa mga OJT? Well, for the COVID vaccines po, wala tayong definite news on that. I think tumamlay ang pagbabakuna kasi globally, nawala na po yung COVID. Bumaba na. In fact, ang positivity rate natin, nakapako na sa 5.8%. Ang normal less than 5%. At kita mo na halos lahat ngayon hindi na nagmamas. Marami na rin nagbabiyahe. Yung hybrid immunity, yung mga nabakunahan dati, plus yung nag-develop na immunity, lumakas yung ating resistensya. Kaya sa tingin ko, yung commercialization ng COVID vaccines, baka hindi na matuloy kasi yung variants kasi nagbabago. But let's see. Alam mo naman natin, ang virus unpredictable. Importante sa akin is the pneumonia at saka yung flu kasi marami ngayon na nagkakaroon ng flu-like manifestations, not necessarily COVID, but nahahawa din sila. Ngayon, yung supplements and vitamins, to be very candid and honest, no? Ako, mas magandang diet kahit wala nga vitamins But if you need and wala ka namang nakikitang adverse events, di tuloy lang. But the usual, meron tayong multivitamins, may vitamin C, may vitamin E, and then of course, sa mga babae, kailangan nila ng vitamin D and calcium. I think very important yan. So, another question is from Mary and Higgins 5021. Okay, Dr. Liachon, you probably won't remember me, but I used to be a registered nurse at Manila Doctors Hospital. My question here is, are you taking new patients pa? Since my parents po, kayo po ang primary doctor. Oo. Tumatanggap tayo ng new patients. Kasi after the pandemic, natigil tayo sa pagkiklinik. And ngayon, balik na tayo. Pero I discourage yung telemedicine kasi ang hirap po Kung meron man, mga 10% na lang of my cases. Hindi katulad dati, yun predominant natin ginagawa. But ngayon kasi, face-to-face na dinismantle ko na nga po yung harang sa atin. Mas maganda face-to-face kasi mahirap po pagka online lang, nakikita mo lang yung face pero yung pala, manas pala yung paa, nangingitim yung paa, so hirap palang huminga. Yung pala, pasyente, makita mo, payat yung mukha, malaki pala. So, mahirap po mag-telemedicine. Ang nagte-telemedicine lang po ako sa 3 condition. 1, sobrang layo. Kunyari, kung taga Mindanao or kaya taga Ilocos kayo na hindi kayo makabiyahe, reasonable naman. Number 2, kung bedridden naman yung patient. For example, meron kayong fracture at may medical condition. Ba't naman hindi, di ba? Number 3, chronically ill patients na matagal na nating pasyente. Considerate naman din tayo doon. So, these are my 3 conditions. But as much as possible, kung kayo ambulatory, mas maganda. Punta po kayo ng kliniko. Okay, so ang kliniko sa Manila Doctors, Wednesday to Saturday. 11 o'clock hanggang mga 5 o'clock po. At ang secretary ko ay si Ronnie at saka si Jenny. So, alam naman ng mga numbers, lalo na sa website ng Manila Doctors. So, meron akong self-care day, Monday and Tuesday. Ang ibig sabihin nun, time for my health, time for the family, advocacy, work. May mga field work din tayo. Pero nagra-rounds tayo sa hospital. Another question at Myra Natambis, CD2WF. Good day po, doctor. Sabi daw po ng iba, ang generic drugs ay hindi daw effect. How true po ito, doctor? Hindi naman totoo yan. May generic act tayo. So, we're not here to discredit general drug. I would say, in my practice, mga 80 to 90%, yung mga gamot tumatalab po. Malalaman naman natin yan Kunyari, binigyan mo ng pang-blood pressure. Pag hindi bumababa, hindi effective. Number 2, yung mga gamot sa cholesterol. Kasi mga pasyente, nagko-compare yan ba't ang cholesterol mo bumaba, sa akin hindi. Yan. Then, pag nireview mo yung gamot niya, meron talaga dun mga generic drugs na hindi mo alam kung talagang quality. Kaya ako meron akong listahan ng mga generic drugs na maasahan, no? Kasi siyempre, alam naman natin yun. But marami tayong generic drugs na bioequivalent. Yun ang term, bioequivalent. Ibig sabihin, ito yung original o yung branded. Tapos, pag patent na, nagge-generic po. Usually kasi after 15 or 17 years, after the launch of the product, nawawala na po yun. Yung patent na tinatawag natin. And then, pagka ginamit, meron naglalabasan, kasing galing din yung bioequivalence ng gamot in terms of their efficacy,
quality at saka safety, right? Pero ako rin, very vigilant din ho ako sa mga pasyente na gumagamit ho ng drugs. Whether branded siya or generic. Kasi sometimes, akala mo umiinom, di pala umiinom. Pangalawa, pag ho nasisira ho yung environment, kaya kita nyo pag pumunta kayo sa isang malaking drugstore, naka-refrigerator pa, naka-aircon pa. Pag nainitan kasi nawawalan ng bisa yan. Nani-discourage ko tanggalin ho sa foil. Kasi pag nainitan yan, nagbabago yung composition ng produkto. Minsan, hindi effective. Tapos yung may mga gamot, makikita mo nasa amber color na colored the bottle. Yun ho, pagka na-arawan yun, nawawalan ng bisa yun. Kaya makikita mo, amber. Tapos yung, nakita nyo yung mga gamot galing Canada or US or some countries, nakita mo, grabe, double lock siya. Yung gamot, kabibili mo lang, nakita mo yung expiry, matagal, pero wala ng bisa. Kasi ginagawa natin, binubuksan natin tapos nilalagay natin sa pill box Tapos, ang nangyayari, yung pill box, hindi naman natin sinasara ng ayos. Then yung iba, iniiwanan na lang natin na nasa arawan. Hindi po dapat nasisira ho yung gamot pagka ganyan. Another question from @Evelyn Juanillo, 6730. Doc, masakit po dito sa may liig ko, sa baba ng left ear, down to sa balikat. Diyan po, din po ang sakit ko. Parehas po sa inyo. Una muna dyan, siguraduhin nyo muna wala kayong problema sa tenga. Kasi minsan may otitis externa. Pala, may taghihawat kayo dyan. Tapos nagkakaroon ng kulani. Pag nagkulani yan, sasakit po yan. Kung hindi naman, at wala kayong problema sa tenga, siguraduhin nyo na wala po kayong stiff neck or kaka-computer, kakagamit po ng smartphone nyo, ng inyong phone. So, ang iba dyan, pati nerve nila, dito, ulnar nerve, radial nerve. Tapos, ang iba, nagkaka-frozen shoulder, tapos nagra-radiate dito. Kaya ako, ang suggestion ko, ayusin nyo yung posture nyo at wag po tayo masyadong matagal na nakaupo, yung sitting disease. Ang dami niyan And then every hour, tatayo-tayo po kayo kasi kung hindi, magkakaroon kayo ng problem sa spine nyo. And that can also create problems para po sa inyo. Alright, so thank you for supporting my social media accounts. Now, kung meron pa ko kayong questions, present post natin, sa future post natin, don't forget to type dun ho sa baba and then we will revert back to you. Again, thank you for your support.